Nagtatag ako ng 5 yuan only buffet sa kantin ng universidad. Only 2. Nauwi sa pagreklamo ng isang bagong estudyante. Ang dahilan ay malakas siyang kumain. Nakakahiya ang paulit-ulit na pagkuha ng dagdag na pagkain. Sinaktan nito ang dignidad. Tinawag ako ng principal ang demand. Makataong malasakit. Kailangan daw ayusin. Edi CJ. Binawi ko ang buffet. Pinalitan ko ng tig negatibo 13 yuan na sosyal kunong maliit na ulam. Isang karne at isang gulay, 26. 12:00 ng tanghali. Maugong ang mga tao sa cafeteria window usok mode. Kuya Lino. Dagdag pa ng isang kutsarang maputofu Kuya Lino. Meron pa bang pork belly na niluto sa suka? Dagdag pa. Ang mga estudyante ay may hawak na mga tray ng pagkain. Ang kanilang mga mukha ay puno ng purong kasiyahan na dulot ng carbohydrates at protina. Simple at direkta ang sign ng window. Pula ang background, dilaw ang letra kusina ni Lino. 5 yuan only buffet. Busog ka talaga. Hindi masasabing top tier ang mga putahe. Pero tiyak na malinis at marami. 6 na karne at 6 na gulay, palaging mainit. Ito na ang pangatlong taon ko na nagbubukas ng stall pagkatapos bumalik sa aking alma mater. Noong college days ko, naging posible ang 4 na taon ng pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng financial aid at dagdag na serving mula sa food attendant na maluwag ang kamay. Kaya ako bumalik para gawin itong 5 yuan buffet. Gusto ko lang na ang mga mahihirap na estudyante ay makakain ng sapat ng may dignidad. Sa puntong ito, isang hindi akmang figura ang lumabas sa gitna ng karamihan. Nakaestilo at nakakabighaning damit. Limitadong edisyon ng sapatos na hindi nabahiran ng dumi. Nakatayo sa mamantika na cafeteria, tila napakahindi angkop. Hawak food tray niya. Pang-4 na beses siyang sumiksik sa harap ko, napakagatlabi siya. Gusto pa ang 2 salita ay pilit na lumabas sa mga ngipin. Ang mga mata ay naglilibot. Kahit isang sulyap lang sa akin ay nakakababa ng tingin sa kanya. Nakilala ko siya. Ang bagong estudyante na si Jomar. Pumasok sa paaralan sakay ng Porsche. Ang second generation rich na sikat sa forum. Hindi ko sinabi. Mabilis siyang binigyan ko ng malaking kutsara ng matamis at maasim na baboy. Naramdaman niya ang mga mausisang tingin ng mga estudyante sa paligid. Namula ang mga pisngi. Puno ng galit na napapalibutan ng mga nakatingin. Habang hawak ang plato, dali-daling tumakbo palayo. Habang tinitingnan ko ang likuran, natawa na lang ako. Kailangan mo pang magpakitang gilas para lang makakain ng busog. Hindi ko naman masyadong inisip. Pero kinabukasan, boom. Tinawag ako sa opisina ng principal sa pamamagitan ng isang tawag. Si Principal Tony ay mahigit 50 anyos. Karaniwan siyang nakangiti ng peke na parang opisyal. Pero ngayon seryoso ang mukha niya. Lino, umupo ka. Sumunod ako sa direksyon ng niyang daliri at umupo sa leader sofa. Ang malamig na hangin ay direktang tumatama sa batok. Wala man lang siyang nasabing walang kwenta. Sa isang lagapak, ipinatong niya ang isang tumpok ng A4 na papel sa ibabaw ng mesa na gawa sa pulang kahoy. Tingnan mo ito. Pinulot ko at tiningnan. Nalaman kong sulat ng pagrereklamo. May nakabold na pamagat. Ang bintana ng kusina ni Lino ay kulang sa makataong pag-aalaga. Nasasaktan ng dangal ng mga estudyante, pinakamahalaga. Nilaktawan ko ang mga walang kwentang salita, na parang nakikinig sa mga utos ng administrasyon. Nilaktawan ko ang mga walang kwentang salita, ang kilos, pinakamahalaga. Diretso ang tingin ko sa pangunahing nilalaman. Ang bintana ay buffet daw sa pangalan. Pero sa totoo lang ay kailangang pumila ng paulit-ulit. Ang pagkuha ng pagkain na parang pampublikong pagpaparusa ay alam ng lahat kung bakit. Malubhang nasasaktan ang dangal ng mga estudyanteng may paborableng pamilya at malakas kumain. Ito ay isang bulwagan ng paglalakad kung saan walang dignidad sa pagkain. Kulang sa makataong pag-aalaga. May paborableng pamilyan. Nasa bulwagan ng paglalakad, biglang pumasok sa isip ko ang namumulang mukha ni Jomar. Halos matawa ako sa galit. Talagang walang katotohanan. Punong guro. Nagsisimula pa lang akong magpaliwanag. Agad na pinutol ni Principal Tony sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Sumandal siya sa executive chair. Nagsalubong ang mga daliri niya sa ibabaw ng tiyan niya. Lino, nais mo naman ay mabuti. Nais kong tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Lubos na sinang-ayunan ng paaralan. Pero ang universidad ay lugar ng paghubog ng tao. Kailangang isaalang-alang ang damdamin ng lahat. Lalo na ang mga may psikolohikal na pagiging sensitibo. Mga estudyanteng may magandang kalagayan. Pinipilit mo silang paulit-ulit na kumuha ng dagdag na pagkain. Ano ang isipin nila? Mararamdaman nilang tinitingnan sila bilang mga busabos na kumakain. Nakatingin sa seryosong mukha. Isang hindi maipaliwanag na galit ang umakyat sa aking ulo. Upang mapakain ang 100 mahihirap na bata, kailangan pang isipin ang dangal ng isang malaking sanggol. Binansagan akong kulang sa makataong malasakit ni. Malinaw na nakasulat sa karatula, 5 yuan all you can eat. Kung nahihiya ka, pumunta ka sa ibang bintana. O kumuha ng mas marami ng sabay-sabay. Hindi mo pa rin maintindihan. Ito ay problema sa modelo. Problema sa direksyon. Kailangan nating hubugin ang tamang paggastos ng mga estudyante. Ang iyong limitasyon na walang hangganan ay naghihikayat ng pagiging sakim sa murang halaga.
Nakakasagabal sa paghubog ng mataas at maselang panlasa ng mga estudyante. Mataas at maselang panlasa. Inuulit ko ang apat na salitang iyon. Pakiramdam ko ay mapait ang aking bibig. Naalala ko noong nagtitipid ako ng 2 yuan. Napipilitan akong tumingin lamang sa pinakamurang gulay. Pag-usapan ang kagandahan sa mga mahihirap na estudyanteng nagugutom. Ito ay isang biro kagandahan. Ang insidenteng ito ay may napakasamang epekto. Nakakasira sa imahe ng paaralan, kailangang iwasto. Kung hindi, kapag natapos ang kontrata sa susunod na taon muling susuriin. Nakatingin sa mukhang iyon. Ang galit sa aking dibdib ay biglang bumara sa aking lalamunan. Hindi niya talaga inaalala ang kalagayan ng mga estudyante. Ang inaalala lamang niya ay ang mga tagumpay, imahe, at ang posisyon. Ang apoy sa aking puso ay parang humihigop sa aking mga organo. Pagkaraan ng ilang segundo, pilit akong nagbigay ng isang napakamasunuring ngiti. Tama ang sinabi ng prinsipal. Maliit talaga ang aking pananaw. Agad akong magwawasto. Malalim na pagsusuri. Tinitiyak kong mapapabuti ang makataong malasakit ni. Siguraduhing bawat estudyante ay makakain ng may dignidad at respeto. Ilang salita lang ang binibigkas ko ng malakas. Tumango ng may kasiyahan si Principal Tony. Iniwa ang mga bisita. Lumingon at isinara ang mabigat na pulang pintuan na gawa sa kahoy. Lubusang ihiwalay ang mukhang nakangisi. Sa walang laman na pasilyo, nakapatong ako sa malamig na pader. Habang hawak ang cellphone, ang dulo ng aking mga daliri ay mainit. Hindi ko tinawagan ang supplier ng pagkain. Sa halip, direkta kong tinawagan ang pinuno ng koponan ng konstruksyon. Liu, ang pinuno. Pumunta ka sa bintana bukas, sirain lahat, ayusin muli, Boss Lino. Hindi ba't nagsisimula pa lang ang klase ito? Pinutol ko agad. Ang boses ay malamig na malamig. Magbibigay ako ng dagdag na bayad. Kinabukasan ng umaga. Sa pulang tela, may nakadikit na isang A3 na printout. Pag-upgrade sa loob. Muling hubugin ang karanasan sa pagkonsumo inaasahan. Ang nakalagay na pirma ay lantad na nakasulat, kusina ni Lino. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng estudyante sa ikatlong kantina. Anong nangyayari? Hindi na bukas ang buffet ni Kuya Lino. Kahapon maayos pa naman. Hindi pa ako nakakain ng sapat ng hapong iyon. Baka naman may nagsumbong. Narinig ko na may tanga sa paaralan na pakiramdam niya masyadong mura ang 5 piso at nakakababa ng antas. Nagbubulungan ang mga estudyante sa harap ng bintana. Agad na umakyat ang mga post sa campus forum tungkol sa paghinto ng operasyon. Haka-haka, pagsisisi, pag-aalala. Lahat ng emosyon ay kumukulo. Nag-file ako ng 3 araw na leave. Pinatay ko ang telepono. Hindi ko pinansin kahit sino. Sa ilalim ng impluwensya ng pera. Lubos na kahanga-hanga ang kahusayan ng koponan sa pagsasaayos. Pagwasak ng pader, paglalatag ng kable, pagpipintura, paglalagay ng ilaw. Tunog ng pagkalabog sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Umaga ng ikatlong araw. Unang sinag ng araw ang pumasok sa kantina. Nagbago ng lubusan ang aking stall. Hinugot ko ng sarili kong kamay ang malaking pulang tela. Biglang napahinga ng malalim ang mga estudyanteng nagkukumpulan. Ang eksenang ito, nagdulot sa kanila ng kawalan ng salita sa sandaling iyon. Ang dating simple at praktikal, kahit pabahagyang mamantika, na sto ng pagkuha ng ulam ay nawala. Pinalitan ito ng isang napakasimpleng disenyo. Isang front na tila may pagkamalamig pa nga ang dating. Sa likurang dingding na gawa sa gray diatomaceous earth. Nakaukit sa artistikong font ang 4 na malalaking letra. Mini ulam ni Lino. Nagmula sa itaas ang mainit na dilaw na ilaw. Nagliliwanag sa mga hanay ng bago at eksklusibong maliliit na puting mangkok. Ang mga ulam sa mangkok. Pork belly na niluto sa soy sauce, hindi sobra. Eksaktong 3 piraso mapo tofu. Bahagyang manipis na layer sa ilalim ng mangkok. May kasama pang 2 butil ng sibuyas na ginawang palamuti. Ginisang gulay, ilang piraso ng dahon lamang ang nakahiga roon. Nakikita ko pa lang, ramdam ko na ang kanilang kalungkutan, ang daming ito. Sapat na lamang para sa mga mumo na nahulog mula sa aking kamay noong nagdudulot ako ng ulam noon. Ang listahan ng presyo na nakatayo sa tabi. Mas artistiko pa kaysa sa mga ulam na ito. Mga ulam na karne. 13 yuan bawat serving mga gulay. 8 yuan bawat serving kanin. 2 yuan bawat tasa. Limitado sa 1 tasang kanin bawat tao. Isang lalaki ang nanginginig na kumuha ng niyang cellphone at nagkalkulos. Kasunod nito ay isang marahas na sigaw. 1 karne, 1 gulay at 1 tasang kanin. 23 yuan. Ito pa lang ang panimulang presyo. Bulag na ba ako? Dati, 5 yuan ay nakakabusog. Ngayon, 23 yuan ay sapat lang para punan ang pagitan ng ngipin. Boss, nababaliw ka na ba? Inalihan ka ba ng mga alien? Nananakaw ka na? Isang estudyante sa palakasan na may mainitin ang ulo ay sumigaw sa akin ng walang tigil. Sumabog ang pulutong. Mula sa pagkabigla hanggang sa pagkalito. Sa huli ay nauwi sa matinding galit. Bagong gawa ang itim kong uniforme. Nililimbag ng ginintuang sinulid sa dibdib, Lino, 2 salita. Napagupit ang balbas. Nakaayos ng walang kapintasan ng buhok.
Nakahanay ang walang kapintasang peking ngiting profesional sa mukha. Sa harap ng mga katanungang ito, dahan-dahan akong nagsalita. Hindi malakas ang boses ngunit malinaw ang bawat salita. Huwag kayong mag-init, mga estudyante. Ito ang malaking pag-upgrade sa pagkonsumo na aming isinasagawa. Sinadya kong huminto. Itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang napakalaking nakaprint na slogan sa tabi ng listahan ng presyo. 78 yuan umubo ako. Isang plato bawat tao. Walang dagdag na pagkain. Gamit ang kasalanan. Poprotektahan ang iyong marupok na dangal. Ang pangungusap na ito ay parang yelong inihagis sa kumukulong langis. Agad nitong pinasabog ang buong lugar pangungutya. Talagang walang pakundangan. Walang pagtatago na mabaliw na pangungutya. Anong estudyante ang hindi matalino? Poprotektahan ang iyong marupok na dangal. Ang mga salitang ito, agad na nagpaunawa sa lahat. Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa. Ang galit sa kanilang mukha ay agad na naging nakakatawang pagkaunawa. Shit. Naiintindihan ko na. Dahil lamang sa pagiging sensitibo ng isang tanga. Nagdulot ng hindi na makakain ng 5 yuan na buffet ang lahat. Ang galit ng masa. Dahan-dahang nagsimulang ibaling ang baril. Ilang tao ang galit na umalis. Mas marami ang natigilan sa kinatatayuan. Hindi sila makalapit sa nakakabaliw na presyo. Sa pinakalabas na bahagi ng karamihan, isang payat na figura ang nakatayo ng matagal si Aya yon. Ang batang mahirap na laging dumarating kapag malapit ng magsara. At laging gulay lang ang kinukuha. Nakasuot ng lumang shirt na mabaho. Ang malinis na mukha ay puno ng pagkalito. Nakatingin ng husto ang mga mata sa listahan ng presyo ng napakatagal. Hanggang sa akala ko ay lalapit na siya at magsalita. Pero hindi siya nakapagsalita kahit isang salita. Tanging yumuko na lamang ang ulo. Mahigpit na hinawakan ang bulsa ng kupas na maong. Kaya ko pang makita. Ang hugis ng ilang pirasong barya na nakakulong sa bulsa. Sa wakas, lumingon siya. At tahimik na nagtungo sa katabing tindahan na nagbebenta lamang ng tinapay na butil at malabnaw na lugaw. 2 piso isang tuyong tinapay. Isang mangkok ng lugaw na bumabaling sa refleksyon. Ito ang tanghalian ngayong araw. Habang nakatingin sa malungkot na likuran, biglang tinusok ng matinding kirot ang aking dibdib. Ang paghihiganting ito, sa huli ay nasaktan pa ang pinaka-inosenteng tao. Sa sandaling iyon, biglang sumilay ang napakalaking pagkaawa at pag-aalinlangan sa aking isipan. Pero nang tuminala ako, nakita ko ang aking sariling peking ngiti na refleksyon sa salamin. At ang napaka-nakakasilaw na kasabihan sa likuran. Lahat ng pagkaawa ay biglang naging walang hanggang lamig. Kapag nabunot na ang pana, walang atrasan. Kung ang kabaitan ay hindi nagbubunga ng respeto, hayaan nating lahat. Danasin ang mabigat na halaga ng kagandahan at dangal. Mula sa pagbubukas nito, ang ininiulam ni Lino ay agad sumikat. Siyempre, ang kasikatan ay sa dami lamang ng nanonood. Ang karamihan na handang magbayad bilang malaking tanga. Mas piniling bumoto gamit ang paa. Mas mabuti pang bumalik sa dormitoryo at kumain ng instant noodles. Mahigpit na tumangging maging bagong sibuyas na kukuhanin. Hanggang 12:30 ng tanghali. Malapit nang matapos ang oras ng pagkain. Ang totoong bida ngayong araw ay tuluyang sumikat. Si Jomar ay kasama ang ilang mga kaibigang nagbihis ng makukulay. Naglakad-lakad ng may pagyayabang. Mula sa malayo ay nakita niya ang aking bagong tindahan na may bagong dating. Agad na puno ng pagmamalaki ng nanalo ang mukha. Sa paningin ng mayamang ito, ang malaking pagbabago ko ay siguradong pagsuko sa reklamo. Sinasadya niyang nilakasan ang boses. At yabangan ang mga kasama niya. Tingnan niyo. Ito ang dapat na mukha. Ang kantiin ng universidad ay dapat may klase. Ang dating nakikipag-agawan sa pagkain tulad ng mga dukha ay sobrang low class na. Tama, totoong sinabi ni Kuya Jomar. May panlasa pa rin si Kuya Jomar. Alam niya kung paano ipaglaban ang karapatan. Sa gitna ng walang kwentang pagpupuri, si Jomar ay parang isang hari na nag-ikot sa teritoryo. Naglakad patungo sa bintana na parang hindi niya kilala ang sinuman. Handa ng umorder. Sumilay ang tingin sa hanay ng mga maliliit at pinong ulam. Bumulong siya ng "Yui" na nagpapakita ng pagmamalaki pagkatapos nito. Ang tingin ay napunta sa presyuhan sa tabi. Sa susunod na segundo, ang mapagmataas na ngiti ay biglang nanigas. Parang napindot ang pause button. Isang piraso ng braised pork 13. Binigkas niya ang numero na parang nabubulol. Halos hindi makapaniwala sa mga mata. Gusto niyang idikit ang mukha niya upang muling tingnan. Pagkatapos matiyak na hindi siya bulag. Bigla siyang tumingin sa akin at masamang nakatitig. Lino, binalutan mo ba ng ginto ang baboy mo? 3 piraso ng karne, 13. Bakit hindi ka magnakaw? Ang sigaw na ito ay sobrang talim. Pinabalik niya ang mga taong paalis na. Lahat ay naghanda ng manood. Hindi ko nabago ang kurbada ng aking mga labi. Ang perpektong peking ngiti ay masumigla pa ng 3 bahagdan. Magandang araw, Jomar. Lubos kaming maglilingkod sa iyo. Bahagya akong yumuko. Ginawa ko ang posisyon ng paglilingkod sa isang na may black card. Malumanay akong nagsalita at nagpahayag ng aking saloobin. Estudyanteng si Jomar, nagkakamali po kayo. Ang aming mga napakamahal na presyo ay para lamang sa kumpletong pag-aalaga sa inyong dangal. Tingnan niyo kayo.
Malakas kumain, senyales na malusog kayo. Dati, kulang ang isang serving. Ngayon, nakakahiya ang 5 servings. Napakababa ng tingin kung pipila ka pa para kumuha ng dagdag. Ngayon, magaling na. Kung gusto ninyong kumain ng 5 piraso ng braised pork, ay swipe lang ang inyong card. 5 piraso, 65. 10 piraso, 103. Para sa isang batang tulad ninyo, ito ay isang maliit na bagay lamang. Kunin niyo ng sabay-sabay. Upo ng may kagandahan. Tuluyang mawala ang problema sa pagpila. At ang pagtingin ng iba. Ito ang tinatawag na ganap na karangalan. Ganap na dignidad. Talagang idiniin ko ang Tol Jomar, na 3 salita ng napakatindi. Ang mga mag-aaral sa paligid na naririnig ito, sino bang hindi matalino? Nang marinig nila ito, agad nilang naintindihan lahat. Ang tingin ng lahat. Parang mga spotlight na biglang nagliwanag kay Jomar. Putangina. Siya pala ang gumawa nito. Siya yung mayamang pangalawang henerasyon na nagsumbong tungkol sa 5 yuan na buffet. Dahil lang sa isang tao ang nakaramdam ng kahihiyan. Nagdulot pa ng pagkawala ng murang pagkain sa buong paaralan. May sira ka ba sa utak? Malakas ang kain mo tapos nagreklamo ka sa kantin. Ano bang klaseng pag-iisip ito? Mga paninisi, mga sumpa at mga pandidiring tingin. Parang alon na mula sa lahat ng direksyon ay nalunod si Jomar. Ang mapagmalaki at magandang mukha. Agad na namula sa pagkapahiya. Diretso mula sa tuktok ng pagiging mayabang ay bumagsak sa kailaliman ng takot. Hindi ako. Huwag kayong magkalat. Nataranta siya at hindi makapagsalita, pilit na kumakaila. Paano ko pa siya bibigyan ng pagkakataon na makabawi? Agad ko siyang pinutol ng may labis na pag-aalala. Buong bibig ko ay puno ng pag-aalala. Naku, Jomar, chill ka lang. Wala talagang masamang intensyon ang lahat. Talagang naiinggit lang kami sa iyong magandang panunaw at sa iyong pamilya. Para mabigyan ka ng pinakamataas na karanasan sa pagkain. Mayroon din kaming espesyal na nag-aalok ng premium package. Itinuro ko ang maliit na karatula na katatayo lang sa tabi. 188 yuan bawat tao. Kasama ang 10 uri ng maliliit na ulam sa buong menu ngayon, 1 portion bawat isa. Kasama pa ang espesyal na dessert at imported na juice. Pagkatapos mong umorder, hindi mo na kailangang tumayo. Magpapadala kami ng espesyal na tao na may tray upang direktang ihatid sa iyong kamay. Buong proseso ay one-on-one, siguradong hindi ka maistorbo. Garantisadong mararamdaman mo ang pagiging marangal. Hindi ko alam kung sino ang hindi napigilan. Ang pagtawa na ito. Mas malala pa sa 10,000 beses na mas masakit kaysa sa pagtuturo sa ilong at pagsabi ng masama sa kanya. Parang hindi mabilang na matutulis na karayom. Agad na tinusok ang kaawa-awa at nakakatawang dignidad ni Jomar na nag-iwan ng libu-libong butas. Sa gitna ng pangungutya at pagtingin ng lahat, ang mga labi ay mabilis na nanginginig. Hindi makapagsalita kahit isang salita. Sa huli, itinulak niya palayo ang mga kaibigang walang silbi sa tabi. Anong tinitingin-tingin niyo? Nahihiyang iniwan ang buntot at nagtatakbong umalis ng kantin. Ang pagtakas na parang natatakot. Mas malala pa ng 1,000 beses kaysa noong nagmamakaawa siya gamit ang plato. Pinapanood ang nakakaawang pagtakas. Ang ngiti ko sa aking mukha ay nanigas na parang nakapako. Pero ang aking mga mata ay kasing lamig ng yelo binibining Jomar. Huwag kang magmadali. Ito ay nagsisimula pa lamang. Gusto mo ng dignidad, di ba? Siguradong bibigyan kita ng doble pa niyan. Hanggang sa tuluyan kang mabaon sa ilalim nito. Ang pagkakamatay ni Mang Jomar sa lipunan sa pagkakataong ito. Mas mabilis at mas marahas pa kaysa sa inaasahan ko. Nang hapon na yon, ang buong campus forum ng C University ay tuluyang bumagsak. Ang lalaking iyon ay bumalik dala ang mamahaling maliit na ulam. Malalim na pagsusuri sa kakaibang bagong mag-aaral na sumira sa paraiso ng pagkain ng buong universidad. Nagsasalita ng walang pakundangan. Napakaraming nakakagulat na mga post ng pagpuna mula sa iba't ibang departamento. Kumalat sa buong screen na parang lumalaking kabute. 1-3-2-4-0-2-2 linggo ang pagkakakilanlan ni Jomar ay lubusang naibunyag. Linggo departamento ng kampus ng Yondao. Pangalan, malalim na pagsusuri ng departamento ng sining klase ako ay nagmula sa kakaunti at wala akong napuntahan. Malalim na pagsusuri ng departamento. Si PP ay matagumpay na nakapagtala ng kasaysayan ng C University. Lumikha ng isang maluwalhating talaan ng pagiging publikong kaaway ng buong universidad sa loob lamang ng wala pang 1 buwan pagka-enroll. Paglalakad sa kalsada ng universidad. Ang buong mundo ay puno ng mga pagturo at paghatol sa kanya. Nagtatago sa dormitoryo. Ang mga kasama sa kwarto ay parang hindi siya nakikita. Ang kapaligiran ay malamig na parang yelo. Ang binata na ito ay tuluyang nagalit. Isang mayaman na anak na pinalaki na may pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon sa buhay na naramdaman niya ang pait ng pagiging tinitingnan ng lahat. Hindi niya maintindihan kahit anong gawin niya. Klaro na siya ay nakikipaglaban para sa karapatan. Hinahabol ang mataas na antas. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Sa galit. Gumawa siya ng isang bagay na mas hangal pa. Pribadong nagrehistro ng isang maliit na account sa forum. Nagpost ng mga paksa upang magpakalat ng mga haka-haka. Nag-udyok sa buong universidad na magreklamo sa tanggapan ng punong guro. Naisip ko na rin ang mga kaso.
Si Lino Xiaochu ay masamang nagtaas ng presyo at nagpataas ng mga presyo. Malubhang nakakasagabal sa operasyon at malaking pagpiga ng sibuyas sa mga estudyante. Sinubukan niyang linisin ang sarili bilang isang whistleblower. Isinuot ko sa sarili ko ang titulong whistleblower ng katarungan. Lahat ng galit ay inipon ko at itinutok sa akin. Hindi ko inaasahan na ang diskarte ng pagtulak sa mga tao hanggang sa tuluyang magalit ay medyo gumana. Maraming estudyanteng hindi nakakaalam ng katotohanan. At ang mga mahihirap na estudyante na namimiss ang 5 pisong buffet. Nalinlang sila niya. Naisip ng lahat na kahit si Jomar ay tanga. Masyado namang malupit ang pagtaas ng presyo ko bilang ganti. Tila parang 800 na sugatan para manakit ng kalaban, 1,000 na sugatan para sa sarili. Lubos na nagpapahirap sa mga inosente sa isang iglap. Mga sulat ng reklamo na akusasyon sa akin ng mapanirang pagtaas ng presyo. Tulad ng bagyo ng nyebe na bumaha sa inbox ni Principal Tony. Walang anumang sorpresa. Muli akong inanyayahang makipag-usap sa principal. Sa parehong malamig na opisina. Sa parehong Principal Tony na nagsasalita ng formal na pananalita. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mababang loob at madaling kontroling may-ari ng kainan. Hawak ko ang isang makapal na folder. Ang mukha ko ay puno ng kumpiyansa. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita muna. Agad akong lumapit. Napakarespeto kong ipinatong ang folder sa lamesa na gawa sa pulang kahoy. Nagbigay ako ng isang magiliw na peking ngiti na puno ng pag-asa sa papuri. Principal, narito ang aking ulat sa iyo. Ang aming trabaho sa pagpapabuti ay naging matagumpay. Nalito si Principal Tony sa kakaiba kong sigla. Ang katawan ay natural na bumukas ng folder. Isang napakagandang nakaayos. Napakalaki ng pamagat na gawa sa artistikong letra. Ulat sa mga hakbang na tagumpay sa pagpapahusay ng kalidad ng serbisyo sa kantina at pagsasagawa ng pantao na pangangalaga. Sa ulat, walang tigil na nakalagay pagiging sopistikado, pagiging pamantayan, pagiging kwantitatibo, pagkakaroon ng ritual, pagkakaroon ng dignidad. Lahat ay mga salitang opisyal na papuri na paborito niyang marinig. Lalo pang kahanga-hanga ang mga larawan. Lahat ay mga bagong stall ko na parang mamahaling restaurant. At mga high-definition close-up shot ng mga custom na maliliit na mangkok at mga artistikong putahe. Hinaplos ko ang larawan gamit ang aking daliri. Sinimulan ko ang aking kahanga-hangang pagtatanghal. Principal, tingnan mo. Sa pamamagitan ng pag-angat ng konsumo natin ngayon, ganap na naputol sa ugat ang pagiging mahiyain at paghahambing ng mga estudyante dahil sa paulit-ulit na pagdaragdag ng pagkain. Ganap na ipatupad ang maliit na bowl dish. Saktong pagkontrol sa dami ng kanin. Talagang epektibong maiiwasan ang pag-aaksaya. Mahigpit na susundin ang malaking direksyon ng pagiging matipid. Ang pinakamaganda ay ang kapaligiran ng pagkain. Talagang nagbago na. Ang pagkain ng mga estudyante ay puno ng dignidad at ritual. Lahat ito ay nagpapatupad ng inyong mga matatandang maliwanag na tagubilin sa pagpapalaki ng mga tao. Patuloy akong nagsasalita sa aking bibig. Nakatingin ang husto sa mga micro-expression ni Principal Tony. Ang matandang mukha na yon, mula sa pagiging seryoso sa simula, unti-unting lumaki ang mga mata. Sa wakas ay hindi na napigilan. Ang buong mukha ay puno ng tuwa at paghanga. Ano ang pinakamahalaga sa mga matandang sorong ito? Hindi ba't ang reputasyon at mga nagawa? Ang aking ginawang imbento na ulat, parang kuko na dumudurog sa kati. Nagugutom ba ang mahihirap na estudyante? Sinabi ng komite sa edukasyon, sinabi ni Principal Tony, mahal ba ang pagkain? Pagpapalakas ng pananampalataya, anong pakialam niya? Basta't ang mga walang kabuluhang utos ay maganda ang pagbabalot at magpapakita ng tamang pwesto. Maaari pa itong itaas sa antas ng konsepto ng paghubog ng tao. Kunin mo ito para sa ulat at talumpatin ng nakatataas na pinuno. Talagang ito ay isang napakagandang halimbawa na kamangha-mangha. Napakaganda. Lino, ang iyong kamalayan sa pag-iisip. Ang pagpapatupad nito ay talagang kahanga-hanga. Ang gawain ito ay napakaganda. Napaka-anticipatory. Huwag kang magkaroon ng anumang pasanin sa isip. Gawin mo ng buo ang iyong makakaya. Laging sasagutin ng paaralan ang iyong likuran. Pagkatapos magsalita, agad niyang inalis ang pulang panulat. Sa pahina ng aking ulat, sumulat siya ng 2 malalaking salita ng napakaliwanag. Mahusay. Agad din siyang naglagay ng isang malakas na sariling lagda. Hawak ko ang basura na ulat na nagbigay sa akin ng gintong plaka para sa kaligtasan. Naglakad ako palabas ng opisina ng nagmamalaki. Pagkalabas ko pa lang, ilang mga kinatawa ng mag-aaral na naghihintay ng sabik ang nakabangga sa aking paningin. Lahat ay nagpoprotesta laban sa pagtaas ng presyo at humihiling ng pagbabalik ng 5 yuan na buffet. Nang makita nila akong lumabas, nagkumpulan sila sa paligid ko nang biglang puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Kuya Lino, ikaw. Hindi na ako naghintay na magsalita pa sila. Nagkibit balikat na lang ako, walang magawa. Diretso kong inihagis ang report na hawak ko sa harap nila. Malinaw na nakita ng lahat sa unang pahina. Nakaimprenta ang malaking salitang Lino at sa tabi nito, ang 2 napakakitid na salita na pirmado ng punong guro. Punong guro Tony, 2023.10, 26, mahusay. Sa sandaling iyon,
Nasaksihan ko mismo kung paanong nawala ang ningning sa kanilang mga mata. Pagkabigla pagkalito galit. At sa huli, lahat ng iyon ay nauwi sa kawalan ng pag-asa, parang tubig na patay na. Nagsimula na silang lubusang maintindihan. Ang tinatawag na pagtatanggol sa karapatan na ito. Nalugi ng napakalala. Nalugi sa nakakadiring burokrasya. Nalugi sa proyektong pampaganda lang ng imahe. At higit na nalugi sa punong guro na huwad ang moralidad na puro kabutihan ang sinasabi. Hawak ang report na ito ng tagumpay. Wala akong kahit kaunting saya sa aking puso. Paggamit ng mahika upang talunin ang mahika. Mukhang nakakaginhawa talaga. Pero habang nakikita ko ang mga mahihirap na estudyanteng napipilitan na magpakita ng ganitong desperasyon, ang aking puso ay patuloy na bumibigat ng walang kontrol. Ang kaso ng nini-ulam ni Linoy, nagwakas ng ganoon na lamang kabalintunaan. Sa ilalim ng opisyal na pagkilala ng punong guro, ang aking mamahaling bentahe ay naging bintana para sa paaralan na itaguyod ang pag-upgrade ng konsumo. Wala nang nagrereklamo. Dahil malinaw sa lahat. Walang saysay ang pagrereklamo. Sa harap ng aking bentahe, naging napakalamig wala kahit anino ng tao. Pagkatapos ng isang araw, ang bentahe ay mas mababa pa sa 100 piso. Hindi ko ito inalintana. Bawat araw, nagtatago ako sa likod ng bentahe na nakasuot ng headphone at nagbabasa ng e-book. Habang ginagawa ang background research para sa susunod na plano sa kainan. Pero kapag nabuksan na ang kahon ni Pandora, hindi na ito kayang isara ng isang tao lamang. Ako ang nagpasimula ng pag-upgrade na ito sa konsumo. Sa isang iglap, kumalat na ito sa buong ikatlong kantina. Ang mga may-ari sa tabi ko, kahit na tila mahina ang bentahe ko. Pero dahil nakatanggap ako ng papuri mula sa punong guro, agad silang nagkaroon ng maling balak. 4 na puyuan, tinitimbang nila ito ng mabuti. Ang malalaking plato ay naging maliliit na plato. Kapag tumaas ang presyo bawat piraso, ang tubo ay doble pa hindi nagtagal. Sumunod ang pangalawang maliit na mangkok ng pagkain. Sumunod ang pangatlo. 48 yuan ang pang-apat. 48 yuan sa loob lamang ng kalahating buwan. 48 yuan ang mga stall sa ikatlong kantina ay lahat nag-upgrade. Ang presyo ay mabilis na tumaas. Pero ang dami ay napakakunti na hindi kasya kahit sangipin. Ang kabuang gasto sa pagkain sa kantina. Mula 7 hanggang 8 yuan bawat tao. Direktang umabot sa 20 yuan pataas. Ang mga estudyante ay nalagay sa isang kritikal na sitwasyon sa pagkain. Ang buong kantina ay puno ng mga nagrereklamo. Pero walang makagawa laban sa mga mandarambong na ito. Ang kantina ay naging isang lugar na hindi kayang pasukin instant noodles. Tuyo na tinapay at compressed biscuits. Naging pagkain na lamang ng mga kabataang ito para mabuhay. Habang naglalakad sa paaralan, makikita sa kung saan ang mga nakaupo sa mga bench at gilid ng mga halaman. Tahimik nang umunguya ng tuyong tinapay. Ang sigla na dapat ay naroroon, ay napigilan lahat dahil sa mabigat na halaga ng pagkain. Bawat araw na nakikita ang mga ganitong tanawin, parang nababarahan ang puso ko na parang basang bulak na babahala ako. Ang aking desperadong paglaban, parang isang malakas na espada na malayang humahampas. Pinugutan ng kaaway, pero naputulan din ang mga inosente na umagos ang dugo. Wala akong klase ngayong hapon. Nagkubli ako sa aklatan para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga chain restaurant. Ang aklatan ay napakatahimik na parang patay. Tanging ang tunog ng pagbuklat ng libro at ang ugong ng aircon lamang ang naririnig. Habang masaya akong nagbabasa, isang pinipigilang sigaw kasabay ng malakas na pagbagsak ng upuan. Agad na bumuta sa katahimikan estudyante. Estudyante, anong nangyari sa'yo? Bilisan niyo, humingi ng tulong, bilisan mo, may nahimatay, biglang tumingala. Hindi kalayuan, nagkakagulo ang mga tao. Nagkabigla ang aking puso. Iniwan ang libro at sumugod. Tinanggal ang mga tao. Ito pala ang mahirap na estudyante na si Aya. Nakahiga sa malamig na sahig na tile. Nakapikit ang mga mata. Tuyo ang labi na may balat na umuuga. Walang kahit bahid ng kulay sa balat. Ang katawan na napakapayat ay parang tuyong dahon. Kahit simpleng bugso ng hangin ay makapagpapagiba sa kanya. Lumayo kayong lahat. Hayaan niyong makita ko. Sa isang pagbagsak, lumuhod siya sa isang tuhod. Inabot ang leg upang suriin ang paghinga at carotid artery. Buti na lang. Nawalan lang siya ng malay dahil sa mababang asukal sa dugo na may kasamang malubhang malnutrisyon dahil sa gutom. Mabilis na tawagin ng iba para tumulong. Buhatin siya sa malapit na sofa upang humiga ng nakahiga. Kasabay ng paglipat, ang mga bagay ay ipinasok sa kamay. Binuksan ang takip. Uminom ng matamis na tubig. Ang mahahabang pilikmata ay bahagyang kumislot. Sa wakas ay nahirapan siyang imulat ang mga talukap ng mata. Ang tingin ay nalilito at hindi mahanap ang focus. Nang makita niyang mahigpit ang yakap sa kanya ay ako pala. Biglang lumiit ang mga pupil na parang dulo ng karayom. Sa mga mata ay puro komplikasyon na hindi maipaliwanag. Sa pagkabigla at pagkalito, nakatago pa ang bahid ng nakakasilaw na kahihiyan. Pilit niyang gustong bumangon gamit ang natitirang lakas.
Mahigpit ko siyang itinulak pabalik sa sofa. Huwag kang gumalaw, higa ka muna, salamat sa'yo, Kuya Lino. Ayos na talaga ako. Hintayin siyang makabawi. Habang nakadikit ang kamay, iniabot ang tinapay. Pero mariin niyang kinagat ang labi at patuloy na umiling. Hindi siya naglakas loob na ipilit. Tanging ang pagiging parang poste lamang ang magagawa niyang samahan siya. Hindi nagtagal. Ang kasama sa kwarto, punong-puno ng pawis, ay sumugod mula sa study hall. Nawalan ng kulay ang mukha sa takot. Ipinasa si Aya sa mga kasama sa silid. Nakatingin sa likod ng dalawa habang magkatuwang silang lumalabas. Parang nabigyan ng tingga ang dibdib. Biglang huminto ang kasama ni Aya at tinawag ako. Nabitin ang salita sa lalamunan. Talagang hindi ko napigilan. Kuya Lino, alam mo ba? Simula noong nawala ang 5 peso buffet, lahat ng kantina ay nagsisunuran sa pagtaas ng presyo. Para makapag-ipon si Aya ng pera para ipadala sa kanilang bayan. Halos kalahating buwan siyang naghirap. Sa 2 puting tinapay lang umaasa para mabuhay araw-araw. Hindi pa tapos magsalita. Puno na ang lalamunan ng hindi mapigilang paghikbi. Parang hawak na mahigpit ng isang di nakikitang kamay na duguan ang puso ko. Napasinghap ako sa sakit. Tumakbo ako ng 3-4 na hakbang papunta sa kanya. Binuksan ko ang wallet at kumuha ng 200 piso. Pinilit kong ipasok sa kamay ni Aya. Hawakan mo ito. Natahimik si Aya na parang nahawakan ng plansa. Nagulat siya na parang nabigla, mabilis na binawi ang kamay. Agad lumipad ang mga pera sa sahig. Nakakagulat ang reaksyon niya. Namumula agad ang mga mata. Hindi ko talaga tatanggapin ito. Kuya Lino, pasasalamat ko sa'yo. Pero kahit mamatay ako, hindi ko tatanggapin ang pera na ito. Sa payat na katawan na ito, may matibay na pagmamalaki ng dukha na hindi yuyukod. Nyugyug ko ang mga ngipin ko at lumuhod. Pinulot ko ang mga perang nasa sahig, isa-isa. Pinilit kong ibigay ulit sa kamay niya. Nanigas ang mga kasukasuan ng kamay ko. Ituring mo na lang na hiniram mo sa akin. Hindi mo naman siguro gusto na maging lanta na naman dahil sa gutom. Para hindi mag-alala ang iyong mga kasama sa kwarto at ang iyong mga magulang sa probinsya. Kapag nakapagtapos ka na at yumaman, saka mo na lang bayaran. Kung hindi talaga kaya, magtrabaho ka na lang sa bintana ko para mabayaran ang utang. Kasama na ang pagkain. Sabi ko nang may matigas na tinig. Hindi ko na binigyan ng pagkakataong tumanggi. Nakatingin lang si Aya sa akin. Naiipon na luha na hindi mapigilan, sa wakas ay bumagsak. Hindi na siya nagpumilit pa. Tanging hawak niya lang ang pera sa dibdib. Nakalukob ang ulo at nanginginig ang balikat. Dahan-dahan kong hinaplos ang manipis niyang likod. Pero bulag ako at hindi nakita. Ang inosenteng kapalit na nagdurusa sa gitna ng apoy na ito. Ang paghihiganti na nagpabagsak kay Jomar. Talaga bang nakagawa ako ng kasalanan? Kahit mamatay ako, hindi ko inisip. Ang pagkahimatay ni Aya dahil sa gutom sa library. Naging napakalaking gatilyo para sumabog ang pulbura. Napasugod sa campus forum noong hating gabi. Gamit ang desperasyon na umiiyak ang bawat salita. Naglabas ng nakakagulat na issue noong gabing iyon. Napakahaba ng pamagat ng post. Parang isang matalas na kutsilyo na tumusok sa ugat ng lahat. Kailangan ba nating magsuri? Ang estudyanteng nagbago ng tanong, walang masamang salita sa buong artikulo. Parang pagbabalat ng sibuyas, inalis ang duguan na katotohanan. Mula sa 5 yuan all-you-can-eat heaven. Hanggang sa nireport ng isang mayamang binata, tinanggal lahat. Mula sa biglang paglitaw ng mamahaling small dishes. Hanggang sa lahat ng cafeteria na parang mga baliw na aso na naniningil. Mula sa nakakalungkot na kalagayan ng pamilya ni Aya na naubusan. Hanggang sa para mabuhay siya. Siya ay nanatili sa 2 tuyong tinapay na pagtitiis. Ang pagtatapos ay naglabas ng larawan mula sa emergency room. Sa tuyong mga pulso, ang malamig na intravenous needle na nakatusok ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Ang mapait na artikulong ito, parang isang nuclear warhead, biglang sumabog sa kampus ng universidad sa hating gabi, naglabas ng kabute na ulap. Yung mga taong galit na galit sa akin, nag-charge ng may paghihiganti. Pagkatapos basahin ang post, biglang natahimik lahat. Ang lahat ng galit at sigaw. Tuluyang nalunod sa napakabigat na kalungkutan at pagsisisi. Isang oras mamaya. Isang tech expert ang biglang lumitaw sa forum at naglabas ng data mula sa backend. Yung secondary account na nag-uudyok sa lahat na magreklamo sa akin sa mailbox. Ang address ay lubos na tumutugma kay Jomar, na malakas na nagbash sa 5 yuan buffet. Jomar ang katotohanan, parang isang solidong bakal na martilyo. Sumampal sa mukha ng lahat. Walang maaaring tanggihan. Sa panahong ito, ang maling paghusga sa boss ay agad na nagbago ang opinyon ng publiko. Hindi kaya mali ang paghusga natin kay Boss Lino. Mali ang paghusga natin kay Boss Lino. Matapos ang malalimang pagsusuri, si Boss Lino ay naging hari ng pabor. Si Jomar ang may ganansya. Paano niya nilamon ang buong cafeteria ng universidad? Si Boss Lino ay hindi naghihiganti. Siya ay nagpapakamatay. Upang buksan ang pinakaabsurdong katotohanan ng paaralang ito. Ang hangin sa kampus ay tuluyang nagbago. Hindi na ako hinahabol ng mga estudyante. Sinimulan nilang himayin ang buong kwento. Nagising na ang lahat. Hindi ako ang may kasalanan.
Isa lang akong nagkasala. Gamit ang pagkasira sa sarili bilang panakot. Ang tunay na masama ay yung nagtatago sa likod ng dangal. Sobrang sakim at makasariling nagrereklamo. Siya yung mataas. May bibig na puno ng pakikipagkapwa-tao. Ang opisyal na prinsipal na hindi nagmamalasakit sa buhay ng mga estudyante. Lahat ng galit ng lahat. Parang guided missile. Lumalakas ang hampas patungo kay Jomar, ang siyang nagsimula ng lahat. Hindi na lang ito simpleng kahihiyan sa lipunan. Ito na ang tunay na kaaway ng lahat. Tuluyan na siyang naging daga sa paaralan na lahat gustong pumatay. Pupunta sa silid-aralan. Lagi siyang may sariling 2 metrong espasyo na walang makalapit. Pupunta sa field para maglaro. Ang bola sa kamay ay palaging aksidenteng natatamaan. At pagkatapos ay itatapon sa kalapit na basurahan. Babalik sa dorm. Ang mga kasama sa kwarto ay hindi siya pinapansin. O kaya naman ay nagsusuot sila ng headphones at pinapalakas ang heavy metal music. Naghahatid siya ng pagkain sa ibaba. Kapag pupunta na siyang kunin, basag na ito o kaya naman ay sadya itong pinuno ng putik. Parang sinadyang salinan ng maputik na tubig. Ang mayaman na binatang ito ay sa wakas ay nakatikim na ng kawalan ng dignidad. Hindi lang pagpila ng 2 beses para kumuha ng pagkain, kundi ang pagiging tuluyang ihiwalay sa 1,000 estudyante sa paaralan. Para siyang isang nabubulok na basura na lahat ay umiiwas. Nagmamadali siyang gumawa ng post sa forum para ipagtanggol ang sarili. Sinabi niyang gusto lang niyang panatilihin ang kapaligiran sa pagkain. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan. Kailangan niya nang umalis sa paaralan. Hindi lumipas ang 10 minuto mula nang i-post niya ang mensaheng ito, ang lakas ng bentahe, ang bawat isa ay marami. Agad na dumagsa ang libu-libong galit na komento sa seksyon ng mga komento. Bawat isa ay sinisiraan siya ng todo. Pinahirapan mo ng husto si Aya. At ngayon gusto mong linisin ang iyong sarili. Burahin ang iyong tinatawag na mataas na kapaligiran. Ang iyong tinatawag na mataas na kapaligiran ba ay itinayo sa pamamagitan ng pagmamaltrato sa mga hapagkainan ng mga mahihirap na estudyante. Burahin agad niyang binura ang post dahil sa mga masasakit na salita. Tumakas siya nang magdamag matapos burahin ang account. May matatapang na tao ang direktang kumuha ng niyang kalokohan na reklamo. Kasama ang aking sinabi. Pangangalaga sa marupok na dangal. Panawagan sa mga bagong miyembro ng samahan. I-print ito bilang poster at ikabit sa lahat ng bulletin board ng paaralan. Walang tigil na pagpapahiya sa publiko sa loob ng 24 na oras. Tuluyang gumuho si Jomar. Ang mapagmataas na 19 taong gulang na anak ng mayaman. Sa unang pagkakataon sa buhay ay naramdaman niya ang isang nakakatakot na takot na humahawak sa leg. Ang kinakatakutan niya ay hindi ang masasaktan. Noong narinig ko ito mula kay Aya, inimbitahan ko siyang magtrabaho habang nag-aaral. Bigay lahat ng pagkain at tirahan. Lahat ng sweldo ay ibibigay ko. Pagkatapos marinig ang kasiyasyang pangyayaring ito, hindi man lang gumalaw ang damdamin ko. Magtrabaho ka dito ng mapayapa. Huwag kang mag-alala sa iba. Kahit ano pa mangyari, haharapin ko. Habang nakikita ko ang mukha ng babaeng ito na unti-unting nagkakaroon ng kulay dahil sa pagkakataong makakain ng busog. Sa tingin ko mas epektibo ito kaysa manalo ng 10 Jomar. Naging kalaban ng buong paaralan, kinailangan kong pagdaanan ito ng buong linggo. Tuluyan nang nadurog ang depensa sa isipan ni Jomar. Gabi ng Biyernes. Habang naghahanda akong ibaba ang kurtina para magsara na. Isang payat na anino ang biglang lumapit sa bintana si Jomar pala. Nakalukot na mga mamahaling damit na parang basahan. Malangis ang buhok na nakadikit sa noo. Malalim ang mga mata na puno ng pulang ugat. Ang dating napakamayamang anak. Mukha na siyang isang palaboy na nagmamalimos. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata. Nanlambot ang mga tuhod. Bigla siyang luluhod. Mabilis akong umiwas, Kuya Lino, nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Hindi niya naalintana ang sakit. Habang nakaluhod, pinilit niyang gumapang papalapit sa akin. Pero pinatigil ko siya gamit ang aking malamig na tingin. Nagkamali ako, Kuya Lino. Hindi ko dapat ikaw nireklamo. Hindi ko dapat naging makasarili. Isa akong tunay na malaking tanga. Nakikiusap ako, ibalik mo ang 5 pisong all you can eat. Hahataw ako sa buong paaralan at hihingi ng tawad para dyan. Naluha siya at tila hinahabol ang hininga. Buong pagtanggap niyang willing siyang maglabas ng sariling pera para punan ang lugi ng kantin. Hanggat kaya niyang ibalik ang mga nangyari sa dati. Sinabi niyang para na siyang mababaliw sa buong paaralan. Hindi na niya kayang manatili sa paaralang ito kahit 1 segundo. Tinitigan ko siya ng nakatingala, mahigpit ang hawak. Tinitingnan ang basura na noong una ay ginagamit ang dangal bilang kutsilyo. Ngayon ay ginagamit ang pagpapakakontra bilang taya. Ngayon alam mo na ang iyong pagkakamali, huli na. Nilabas ang cellphone. Binuksan ang hidden folder. Diretsong pinindot ang play button. Isang napakalinaw na recording. 1001004 biglang umalinggaw sa walang lamang kantin. Iyon ang unang beses na pumasok ako sa opisina ng principal. Ang trumpo na itinago ko sa bulsa at tahimik na ni-record sa recording.
Si Principal Tony ay mahigpit na kumapit sa formal na tono. Punong-puno ng pangkatauhang pag-aalaga at pilosopiya sa paghubog ng pagkatao. Ang paglantad ng dami ng kinakain sa harap ng lahat ay katumbas ng pampublikong pagbitay. Malubhang sinaktan nito ang personal na pribasya at dangal ng mga mag-aaral na may pribilehyo. Bawat salita sa recording ay parang malaking sampal na binabad sa tubig alat. Walang tigil na humahampas sa mukha ni Jomar. Narinig sarili niya niyang mga sinabi noon na bodo at nakakalason tungkol sa sikolohiya ng dangal na muling inungkat. Agad na namutla ang buong mukha niya. Kasunod nito ay naging kulay atay ang pagkunot. Labis na kahihiyan, pagsisisi at kawalan ng pag-asa ang lahat ng naghalo. Ginawang parang multong nakakakilabot na payaso ang mukha. Pinutol ang recording. Ang spoiled rich kid na si Jomar. Nagkamali ka ng isang bagay. Tinitignan ko siya na parang walang buhay. Bawat salita ay bumagsak. Hindi dahil sa iyong basurang reklamo ang pagpapalit ko ng bintana. Ito ay isang henyong desisyon ng mataas na pamunuan ng paaralan. Ako ay simpleng kumuha lamang ng pera para gumawa ng trabaho. Tingnan mo ng mabuti. Ang marangal na mode ng maliliit na mangkok ngayon. Maanghang na lugaw line napakasaya ni Principal Tony. Maanghang at personal pa niyang pinuri bilang mahusay. Ito ay isang positibong modelo na isinusulong ng buong paaralan. Paano ko magagawang ibalik ito dahil lamang sa iyong pagsisisi? Hindi ba't sampal iyon sa mukha ng direktor? Isa lamang akong nagbebenta ng pagkain. Sino ang magkakaroon ng tapang na yon? Ang mga salitang ito. Parang kalawangin at mapurol na kutsilyo. Malupit na naputol ang huling dayami na niyang pinanghahawakan. Parang basahan siyang bumagsak sa sahig. Lubusang naging bangkay na gumagala. Hindi ko na kailangang ibaling ang aking tingin kahit kaunti pa sa kanya. Diretso akong lumiko palayo sa kalat na ito. Pagdating sa pintuan, hinawakan ko ang hawakan ng pangkulubot na pinto. Nagkalabog ang mabigat na metal na pangkulubot na pinto ay bumagsak. Ang sigaw ng matinding kawalan ng pag-asa ay mahigpit na nakakulong sa labas. Ang pagiging maluwag sa kaaway ay parang paglalagay ng kutsilyo sa iyong leg. Ang madugong aral na ito, matagal ko nang isinulat sa aking mga buto. Gaano kakasaya noon nang tapak-tapakan mo ako para magpasikat? Ganito kakagrabe ngayon babagsak ka sa putik. Ito ay napakapatas. Paikot-ikot ang swerte. Ang pangungusap na ito ay lubos kong naintindihan kamakailan. Nalipasan ng gutom si Aya at si Jomar ay naging kaaway ng buong paaralan. Ang pagpapataas ng presyo ng kantin ay talagang nagpasabog ng isyu. Ang dakilang 985 University. Ang pinakamahalaga para sa kanila ay ang kanilang reputasyon. Pero ngayon, sa ilalim ng opisyal na post ng paaralan para sa mga aplikante, nasira na ang comment section. Ang pinakapopular na komento ay talagang mapanukso. Maligayang pagdating sa pag-apply sa University. Maranasan ang napakamahal na 26 yuan na maliit na plato ng pagkain. Tutulungan ka naming kontrolin ang iyong timbang at maranasan ang cold turkey addiction sa pagkain. Sa ilalim nito, libu-libong magkakatulad na linya ng pangungutya ang pumilahan. Galit na galit ang mga magulang nang marinig na ang kanilang anak ay kumakain ng tuyong tinapay araw-araw sa paaralan at nagiging malnourished. Direkta nilang tinawagan ang opisina ng punong guro. Sinisigawan na ang paaralan ay makasarili at hindi nagmamalasakit sa kalagayan ng mga estudyante. Mas malala pa, isang malaking online influencer na nagre-review ng mga kainan ay nakabalita at nagpunta sa paaralan para magsagawa ng investigasyon. Magdamag siyang gumawa ng video. Ang pamagat ay napakatindi. Maliit na plato ng pagkain sa 985, kamangmangan o pagkatay sa mga estudyante. Sa video, kinunan niya ng malapitan ang aking maliit na plato ng pagkain at ang mga kakaibang putahe na sinunod ng iba. Maikli ang video, ngunit puno ng panunuya. Magdamag itong kumalat sa mga lokal na social media. Ang silyang ginagamit ni Principal Tony ay talagang nag-aapoy sa ilalim. Mga tanong mula sa mga nakatataas. Napakaraming negatibong publisidad. At ang walang tigil na reklamo ng mga magulang. Parang tatlong bundok na bumibigat sa ulo. Nang walang pag-aalinlangan. Ako ay muli at sa huling pagkakataon. Inimbitahan sa isang pag-uusap. Pero sa pagkakataong ito, lubos nang nagbago ang sitwasyon. Wala na ang pagmamataas. At nawala na ang nakadiring formalidad. Ang matandang Soro, principal, ay personal na nagtimpla sa akin ng pinakamagandang longjingtia. Pero ang mukha ay puno ng mapanlinlang ng ngiti. Una, binati niya ako sa pagiging malikhain at pagkakaroon ng malawak na pananaw. Pagkatapos, nagbago ang tono. Lino, napaghirapan mo kamakailan. Pero sa pagtatrabaho, kailangan din nating isaalang-alang ang realidad. Ang paaralan ay nakakaranas ng malaking pressure mula sa iba't ibang panig. Kaya, tingnan mo, maaari ba nating maging mas nababaluktot sa ating diskarte? Kamakailan, nahaharap din ang paaralan sa malaking pressure mula sa iba't ibang panig. Kaya tingnan mo, hindi ba natin pwedeng baguhin ng kaunti? Bawasan ng kaunti ang presyo. O ibalik na lang natin ang dating paraan. Maingat na pinili niya ang mga salita. Sa mga mata ay puro pagsubok at pagsusumamo. Buong tatag kong inabot ang tasa ng tsaa. Hinigup ko ang mga dahon ng tsaa. Hindi ko man lang nalasahan.
Dahan-dahan akong tumingala, Rektor. Hindi po ito maaari. Ang maliliit na ulam na ito ay iyong inaprobahan. Bilang isang mahusay na pagbabago na personal mong sinang-ayunan. Ang dokumento na may pirma at tatak ay nasa akin pa. Bakit binago agad pagkatapos ng maikling panahon? Hindi ba ibig sabihin nito ay inaamin nating mali ang ating desisyon? Sinasampal natin ang sarili nating mukha at saka. Binilang ko sa mga daliri ang aming paghihirap. Bilang tugon sa iyong dakilang panawagan. Sinira ko ang aking mga kagamitan at nag-ayos ng bagong pwesto. Bumili ng mga kagamitan at nagtakda ng mga pinggan. Kahit ang paggawa ng tatak ay muling ginawa. Ngayon, sinabi mong ibalik agad ang dating sistema. Sino ang magbabayad sa mga perang naubos ko, Rektor? Ang reputasyon ng ating paaralan ay mas mahalaga kaysa lahat. Okay lang na malugi ako bilang isang simpleng nagtitinda ng pagkain. Pero kung kumalat ito, na ang mga pinuno ng C University ay basta-basta gumawa ng desisyon, hindi na ba mahalaga ang pangalan ng paaralan? Bawat salita ko, parang tinik na may lason. Palaging iniiwasan ang mga pangunahing puntos. Palaging tinatamaan ang pinakamahalagang bahagi. Ikaw ang nagpilit sa akin na magbago. Ikaw din ang pumuri sa aking pagbabago. Ngayon ay ikaw ang nagmamakaawa sa akin na ibalik ang dati. Babayaran mo ba ang pera? Hindi mo ba pahahalagahan ang iyong dangal? Si Principal Tony ay hindi makapagsalita dahil sa aking mga salita. Hindi makapagsalita ng kahit ano sa loob ng mahabang panahon. Ang mukha ay naging kulay baboy. Ang matandang ito marahil ay nabuhay na ng mahigit kalahating siglo. At hindi pa siya kailanman nahirapan ng isang hamak na tulad ko sa paningin. Gusto niyang magwala. Pero wala siyang tapang. Gusto niyang makipag-usap. Ang kapalaran ay nagbabago. Dati ay mataas ang iyong tingin at ginamit mo ang kontrata para pagbantaan ako. Ngayon naman ay ikaw ang nagmamakaawa na parang bata sa akin. Nakikita ang porma na gustong patayin ako pero hindi kaya. Ang galit sa dibdib ko na halos isang buwan nang nakatago. Sa wakas ay nailabas ko ng maluwag na kakatuwa talaga. Ang negosasyon ay walang duda na tuluyang bumagsak. Buong proseso akong parang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Nagpapalit-palit ng paraan para magkwento ng hirap at magpaawa. Renovasyon, kagamitan, kawalan ng trabaho, disenyo. Kasama na ang bayad para sa aking mental distress dahil sa pagkabigla, malinaw na kalkulado. Pinagsama-sama, hindi marami o kakaunti. Maliban kung babayaran ng eskwelahan ang buong halaga nito. Kung hindi, mapipilitan akong umiiyak. Isugal ang bawat sentimo ng mamahaling maliit na ulam na ito. Sa huli, negosyo ang usapan. 9,000 tinitigan ni Principal Tony ang listahan na parang naniningil. Nanginginig sa galit ang dalawa niyang kamay. 5,000 itinuro ang ilong ko. Nagalit at nagsalita ng matagal. Sa huli, galit na galit at padabog na umalis. Malinaw sa isip ko. Tiyak na hindi niya ilalabas ang perang iyon. Hindi malaki ang pera. Pero kukunin mula sa pondo ng eskwelahan. Hindi lang masalimuot ang proseso. Madali pa itong mapansin ng mga nakatataas. Umaasa siyang susuko ako at aaminin na ako ang may kasalanan. At buong puso kong tatanggapin ang sisi na ito. Pero hindi ko gagawin ang gusto niya. Kinabukasan pagkatapos ng pagkabagsak. Diretso akong lumapit kay Aya. Nagtatago ang batang ito sa kusina habang kumakanta at naghihiwa ng patatas. Ang galing ng niyang paghihiwa ay kapansin-pansin lumapit ako. Ang orihinal na kopya ng kakaibang liham na reklamo ni Jomar na nakascan sa mataas na resolusyon. Ang walang edit na recording ng pagtalikod ng principal sa responsibilidad noong unang beses akong pumasok sa opisina. Ang 113 na araw ng Oktubre, 2024, 20 oras 2 minuto ang sobrang nakakasilaw na malapitang kuha ng report ng magandang pagbabago. Ang sobrang nakakasilaw na malapitang kuha ng report ng magandang pagbabago. At pagkatapos ng pagtaas ng presyo sa kantin. Ang nakakalungkot na pagkakaiba sa mga plato ng mga mahihirap na estudyante. Aya, yung mga bagay na ito, ikaw na ang bahala. Pagod na talaga ako. Gusto ko lang magnegosyo ng maayos. Para makakain ng busog ang mga mahihirap na bata. Bakit napakahirap naman ito? Ang tono ay puno ng malalim na pagod at kawalan ng pag-asa dahil sa pagkapit sa sulok. Mahigpit na hinawakan ni Aya ang malamig na BSC drive. Namuti ang mga buko, Kuya Lino. Kuya Lino, naintindihan ko na lahat. Hindi na siya nagsayang pa ng kahit katiting na salita. Kalahati ng gabi noong araw na yon. Ang mga materyales para sa nuclear bomb na ito ay direktang lumabas sa buong internet. Ang mga pangunahing platform ay nag-upload ng mga edisyong pang-araw-araw sa magdamag. Si Aya, gamit ang bagong profile niya, ipinakita ang lahat ng ebidensya ng may matibay na lohika at nakakabuwisit na emosyon. Direktang naglabas ng isang nakakagulat na mahabang sanaysay. Ang pamagat ay lubos na nakakagulat at may elemento ng magical realism. Isang prestihiyosong 985 university. Upang protektahan ang marupok na dignidad ng isang mayaman na anak. Pinabagsak mismo ang mga pagkain ng lahat ng mahihirap na estudyante sa buong universidad. Sa sandaling lumabas ang post,
Parang naghagis ng atomic bomb sa isang tambakan ng dumi. Biglang sumabog ang opinyon ng buong internet. Ang walang kwentang sinabi ng mayamang binata. Gaano kasinungaling ang mukha ng mga pinuno ng paaralan. Ang desisyong walang pag-iisip na binabago ng pabago-bago, 3 tasa. Bawat salita ay tumpak na bumabasag sa limitasyon ng mga netizen. Pagkagutom sa buong paaralan para sa dignidad. 785 na mamahaling maliit na ulam. Ang peking makataong pangangalaga ng punong guro. Ang mga termino ay parang nakasakay sa rocket. Mabilis na umakyat sa mga nangungunang hot search. Ang lahat ng netizen sa buong internet ay nagalit ng husto. Ang galit sa mga komento ay kayang sunugin ang sinuman mula sa screen. Anong panahon na, sobra naman yata yan, talagang hindi naman sobra. Sobra naman ito, meron pa bang ganito na tinatrato ang ordinaryong tao na parang tanga ng mga tiwaling opisyal? Yung tinatawag na Jomar. Talagang textbook level na pagkabata at pagkabobo. Buong puso akong nakikisimpatya kay Boss Lino. Nanunakit na nga, pinagbabayaran pa. Sa huli, napilitan siyang maging masamang tao na sinisisi. Si University, huwag na kayong mag-recruit. Palitan na lang ang pangalan ng Royal Aristocratic Academy. Ang bagay na ito, talagang umabot hanggang langit. Nahirapan ang telepono ng admissions office ng universidad. Diretsong tumawag ang manager ng Education Bureau sa opisina ng principal. Nagbigay ng utos na imbestigahan ang kaso at bigyan ng paliwanag. Si Principal Tony at ang buong pamunuan ng C University. Naharap sa pinakamatinding krisis sa kasaysayan ng universidad. Nakaupo ako sa malamig na bintana ng pagbibigay ng pagkain. Habang tinitingnan ang mga balita sa aking telepono. Mahinahon akong uminom ng mainit na tsaa. Ang laro ay ang pag-alis ng pundasyon ng apoy. Pagpatay gamit ang ibang tao. Kung hindi mo naisip kung paano lutasin ang problema. Kung gayon, hahanap ako ng isang tao na direktang makakalutas sa'yo. Principal Tony, ang bagyong ito na personal kong ibinigay sa'yo. May lakas pa ba? Sa gitna ng malakas na opinyon ng publiko, ang pagtalikod ng C University ay napakabilis. Nagsimula pa lang ang insidente noong umaga ng ikalawang araw. Si Principal Tony, kasama ang isang grupo ng mga guro at tagapamahala ng operasyon. Bumuo sila ng isang luho na pangkat ng pag-inspeksyon. Pumasok sila ng marinal sa ikatlong kantina. Ang layunin ay napakalinaw. Diretso sa aking bintana ng mamahaling maliliit na ulam na halos walang tao. Ang mukha ni Principal Tony. Ang pilit ng ngiti ay mas nakakatakot pa kaysa sa pag-iyak. Sa harap ng mga nagkakagulong estudyante at ng mga media. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Nagsagawa siya ng isang masiglang pagtatanghal. Nagsalita siya ng todo. Pinupuri niya ako sa pagiging mapagmalasakit sa mga estudyante at sa pagiging makabago. Lubos niyang pinuri ang aking mga nakaraang pagsisikap. Pagkatapos ay nagbago ang pananalita. Nagsabi siya ng may malamig na mukha na ang universidad ay nagmuni-muni ng malalim. Kahit na nagpapataas ng presyo, kailangan din nating isaalang-alang ang mga bagahe ng mahihirap na estudyante. Sa wakas ay pinalaki niya ito. Seryoso niyang inanunsyo na ang buong universidad ay susuportahan si Boss Lino. Hinihimok niya akong magpatuloy sa paghahanda ng masarap at murang pagkain para sa lahat. Ang napakakinis na diskarte na ito ay nagpataas sa akin ng husto. Nagbigay din ito ng paraan para sa administrasyon ng universidad. Tapos na ang palabas ng unggoy. Agad niya akong hinila sa sulok kung saan walang tao. Pinaalis niya lahat ng kasama. Sa sandaling iyon, lubos na nadurog ang makapal na maskara sa mukha, Boss Lino. Kuya Lino, pakiusap ko sa'yo, magpakita ka ng awa. Isipin mo muna bago ka kumilos para mabuhay ang paaralan. Kung mabalita pa ito sa trending topics, tiyak na mawawala ang aking posisyon. Lubos na masisira ang reputasyon ng paaralan. Hindi lang sa pari, pati sa simbahang pinupuntahan. Ikaw ay nagtapos sa C University. Hindi mo maaaring hayaang mapintasan ng buong internet ang iyong alma mater. Pinilit ng matandang tuso na gamitin ang emosyon. Puno ng malamig na pagtawa sa aking isipan. Masyadong seryoso si Principal Tony. Paano naman ako, isang nagtitinda ng pagkain, ay mayroon akong ganito kalaking kakayahan? Isang bagay lang ang aking inaalala. Sino ang magbabayad ng pera na aking inilabas makukuha? Lahat ay maibabalik ko sa iyo kahit pa magbenta ng lahat. Natakot ang matanda at kinurot ang hita. Natatakot na baka magbago ang isip ko. Ang iyong listahan ng mga presyong pangkalawakan, tinanggap ng paaralan na parang pinipigilan ang paghinga. Kasama na ang pagpapahaba ng iyong kontrata ng 5 taon na may death immunity. Ang upa ay babawasan ng kalahati. Ang malaking pagkalugi na ito, talagang naglabas ng malaking pera. Nakikita ang matinding takot sa mga mata. Alam kong tuluyan na siyang sumuko, di sige. Si Principal Tony ay parang inalis mula sa plataporma ng pagpugot ng ulo. Bigla siyang bumuga ng mahabang hininga pero mayroon pa akong 3 kondisyon. Agad na ibinalik ang puso sa lalamunan. Una, ang opisyal na website at social media ay dapat maglabas ng pangunahing anunsyo. Humihingi ng paumanhin sa buong paaralan para sa pagtaas ng presyo. Pangalawa, ang kakaibang mayamang estudyanteng si Jomar ay kailangang nasa pagtitipon ng buong paaralan sa Lunes ng umaga. Magbasa ng paghingi ng tawad sa harap ng libu-libong tao. At humingi ng tawad sa lahat ng mahihirap na estudyanteng nagugutom.
Ang mga labi ay walang kontrol na nanginginig. Sadyang tumigil ng 2 segundo pangatlo. Ang murang buffet ay maaaring muling buhayin kaagad pero Mang Tony. Ngayon ang presyo ng pagkain at ang gasto sa paggawa ay tumataas. Ang aking moral na pinsala ay isang magulong utang. 15 piso bawat tao. Kain hanggang mabusog. Ito ang aking matibay na hangganan. Ang presyo ay dapat tumaas. Nagsasagawa ako dito ng pangmatagalang negosyo. Hindi ako nandito para magbigay ng tumpak na tulong sa mahihirap. Dati 5 piso. Iyon ay dahil sa aking kabutihan at pagiging mapagbigay. Ngayon 15 piso. Iyon ang aking pinatibay na patakaran. Kailangang matuto ang mga taong ito ng aral. Ang kabutihan ay dapat ipagpalit ng tunay na pera. Sino man ang sumubok na tapakan ang aking damdamin. Sisirain ko ang kanilang kabuhayan. Ang mukha ni Principal Tony ay parang chameleon. Mula sa maputla hanggang sa maitim. Sa huli ay naging abo na lang. Tinitingnan ng mabuti ang mga negatibong balita na bumabaha sa screen ng telepono. Parang naubusan na siya ng huling bakas ng sigla edi sige. Tinanggap ko lahat. Tapusin ang 1 linggo. Pangunahing pahina sa opisyal na website. Napakababang liham ng paghingi ng paumanhin na isinulat mismo ng opisina ng paaralan. Nakabold at nakatigil sa itaas. Nakabitin ng 3 araw at 3 gabi para panoorin ng lahat. Maliwanag pa lang ang langit. Libo-libong tao ang nagkukumpulan sa malaking field. Nakahanay na parang mga terracotta army para manood ng malaking palabas. Pagkatapos ng flag raising ceremony, isang payat na multo. Sa ilalim ng paningin ng libo-libong mata sa buong lugar. Dahan-dahang umakyat sa entablado si Jomar ito. Lumapit sa mikropono. Yung kawawang si Jomar, mahigpit na hawak ang papel na puno ng sulat ng pag-amin. Yung kawawang si Jomar, nanginginig na parang may advanced na Parkinson's. Malalim na humina ng malamig na hangin. Sa wakas ay sinimulan niya ang pampublikong pagpaparusa. Magandang umaga sa lahat ng guro at estudyante. Ako si Jomar, isang bagong mag-aaral sa unang taon ng School of Information Engineering. Ang boses ay ganap na nabasag. Puno ng hindi mapigilang takot at pag-iyak. Ganap na ibinunyag ang makasarili at mayabang na nakakadiring ugali. Yumukod sa paghingi ng tawad kay Aya na nahimatay sa gutom. Lumuhod para humingi ng paumanhin sa lahat ng mahihirap na kapatid na kumain ng tuyong tinapay. Humingi ng malaking kompensasyon sa akin na napilitang maging scapegoat. Sa huli, humingi ng paumanhin sa paaralan na nawalan ng dangal. Habang binabasa hanggang sa huli, ilang beses siyang halos himatayin sa paghikbi. Umiiyak ng kasuklam-suklam. Ang libu-libong tao sa ilalim. Tinitingnan siya na parang isang bangkay walang pumalakpak. Walang sumigaw ng pagtutol. Walang kahit isang hininga. Lumiko siya patungo sa madilim na karamihan. Lumiko siya ng diretsyo sa 70 degree. Gustong-gusto niyang mamatay doon sa entablado. Mga pahiwatig sa industriya. Ang mayamang ama ay nagtungo sa paaralan noong weekend at nagpalipas ng gabi doon. Nagbigay ng malaking halaga ng pera bilang pondo para sa pagpapabuti ng kantina. Ang maliit na mangkok na ulam na mayabang na tatak ay nawasak na. Ang bintana ay bumalik sa orihinal nitong makalupang at praktikal na anyo. Ang pinakagitnang C posisyon. Isang napakakitang pulang bandila na may dilaw na sulat ang muling isinabit. Kusina ni Lino 15 yuan na buffet. Kumain ka hanggat gusto mo. Sa pagitan ng mga siwang sa ilalim ng karatula, may idinagdag na linya ng maliit na teksto bilang isang mapanuksong hamon. Maluwag na paalala. Ang mga batang may manipis na puso ay tinatanggihan. Ang aming tindahan ay hindi tatanggap ng anumang reklamo tungkol sa nasirang dignidad. Nang umangat ang ulo ng mga estudyanteng nakapila sa harap at makita ang nakasulat, agad silang sumabog sa pinagkasunduang malakas na tawanan. Isang napaka-dark comedy na matatag na alamat ng kampus. Mula sa araw na yon, si Jomar ay tuluyang naglaho sa C University sabi-sabi. Ang ama ay agad siyang pina-leave of absence. At agad siyang isinakay sa eroplano patungong ibang bansa para magtago. Paminsan-minsan ay dumadaan si Principal Tony habang nag-inspeksyon. At mula sa malayo ay natanaw ako. May napakakomplikadong tingin siyang ngumiti. Agad siyang tumakbo palayo. Gaya ng dati, araw-araw akong nakasuot ng maruming apron. Nakalahad ang malaking sandok sa bintana, naghahain ng pagkain. Dahan-dahan lang, estudyante. Kumain ng mabuti at huwag magtipid. Ang bagong bersyon na ito sa halagang 15 yuan. Kumain ng mabuti at huwag magtipid. Ang bagong bersyon na ito sa halagang 15 yuan. Mas matindi pa ang negosyo kaysa noong 5 yuan pa. Sa tulong ng malaking pondo ng universidad at ng napakalaking donasyon mula sa mga mayayaman, ang kalidad ng mga putahe ay tumaas ng husto. Dati 6 na karne at 6 na gulay. Ngayon ay 8 karne at 8 gulay na. Minsan pa ay may dagdag na stir-fried crayfish at sizzling grilled fish. Ang mga estudyanteng ito na parabang uhaw sa pagkain ay tumingin sa akin. Hindi na bilang isang tagahain ng pagkain, kundi bilang isang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa paghihirap. Wala nang tumatawag sa akin na ordinaryong may-ari ng tindahan. Lahat sila ay masayang sumusunod sa akin habang tinatawag akong Kuya Lino. Tinatawag na Kuya Yu.
Si Aya, ang mahirap na dalaga, ay naging kanang kamay ko. Pagkatapos ng klase, nagmamadali siya sa kusina upang tumulong. Nabusog na ang kanilang mga tiyan. Hindi na sila nag-aalala tungkol sa kanilang kabuhayan. Ang lahat ng kanilang kalungkutan ay nawala. Ang kanilang mga ngiti ay hindi mapigilan. Ang dalaga ay nagpahayag ng niyang ambisyon. Pagkatapos ng graduation, hindi siya magtatrabaho ng mababa. Nais niyang makipagtulungan sa akin upang ipangalan ang ikusina ni Lino sa lahat ng mga unibersidad sa bansa. Gamit ang aking kinita. Nakipag-ugnayan ako sa Student Council. At lihim kaming nagtatag ng isang pribadong scholarship fund. Hindi kami gumamit ng mga mapagkunwaring pangalan. Simple at direkta, tinawag namin itong Genfan Ren Fund. Para sa mga estudyanteng mahihirap ngunit malakas kumain. Kailangan natin silang pakainin hanggang sa mabusog. Ganap na ipatupad ang kalayaan sa pagkain. Sa harap ng stall na ito, wala nang sinuman ang makakaramdam ng kahihiyan dahil humingi ng 2 kutsarang karne. Tangina, kaibigan. Ang laki ng gana mo ngayon ah. Pang-5 balik mo na yata to ah. Malamang. Hindi tayo dapat sayangin ang pangarap ni Kuya Lino. Bawat taon ng pasukan, may mga bagong estudyante na hindi pa nauunawaan. Nagkakagulo sa tabi ng mga veterano, nagtatanong tungkol sa mamahaling pagkain at sa dangal nila. Ang mga veterano ay isasalaysay ng buong sigla ang pagbabalik tanaw sa marinal na paglalaban na ito. Ang pagtatapos ay palaging dapat na may isang matatag na payo. Tandaan mo, tol. Sa university, hindi ka nila papansinin kung bumagsak ka o nag-absent. Pero huwag na huwag mong gagalitin si Kuya Lino na naghahain ng pagkain. Yung makataong malasakit niya, tiyak na isusumpa ka nito. At yung special niyang malasakit sa pagkain,